Ayan, so hello guys, welcome back to my YouTube channel. Lax Gaming nga ulit, nagbabalik, no? So for today's video guys is pag-uusapan natin yung about sa bagong token ni Night Cruise, which is si Raven token, no? And Rayvium. Ayan, so ayun guys, meron nga inilabas July 29, no? Na bagong token si Night Cruise, which is si Raven token. Ayan, so makikita nyo dito in-game na andito na yung minting niya, no? Pwede na tayo mag-mint using Rayvium. And so, sa Raven token ay nami-mint using Rayvium, no? Which is, nalulut naman yung Rayvium sa ating Seperas Ruins. So, ito yon. So, daily, no? Yung Seperas Ruins, nare-reset yung oras niya na 30 minutes daily every 4 a.m. And yung about sa obtaining naman ng Rayvium na 5,478 is daily din yan, pero 12 a.m. yan, no, nagre-reset. Ayan, so sa mga nagfa-farm na itong Rayvium, inaabangan nila palagi yung reset, which is the 12 a.m. No, kasabay nito ng pagbigay ng another 1 hour na recharger ng Seperas Ruins sa mga nakapass, mga naka-battle pass. And so, si Rayvium ay pwede natin gamitin sa syempre craft nitong pang-enhance, no? Pang-enhance ng flag. Yan, ito naman yung protective, which is hindi mababasag yung flag mo pag in-enhance mo sa danger zone. And also the refinement stone and the brilliant refinement stone na flag, no? Yan, so si Rayvium ay pwede mong i-exchange dito sa flag chest na to, which is random yung laman. Pwede ka makakuha ng rare, common, and uncommon. So, pag nakakuha ka ng rare dyan, paldo ka kagad, no? Yung 200 dias mo na halaga ng Rayvium, magiging automatic instant 1,400 diamonds. So, pag medyo swerte ka pa dyan, no? Pag na plus 7 mo yan, ayan. So, nakikita nyo naman, 3,799 ang isang pirasong plus 7 ng Pilgrim's Flag. Ayan, so madali lang i-enhance to guys, no? Mataas yung success rate niya, and also meron pa pwedeng gamitin na yung protective. Ayan, so dati sobrang taas ng mga flag na yon nung bagong labas nung July 29, no? And also ito pa no kagandahan. Ayan, so meron kang na farm na ruins coins, which is pwede mong i-exchange sa mga items dito sa shop, like tier 2 items and Essence of Curse. Ayan, so andito yung ating Golden Wing Seperas Blessing na pass, which is 1,800 pesos yung halaga niya. So, ang laman niyan ay 2,400 diamonds, 10 pieces summon ng weapon and mount, and also the Twilight, and syempre yung ating Seperas Blessing. Ayan, so dyan pa lang panalo ka na no, hindi ka nalugi doon sa pinambili mo na 1,800. So babalik naman ka agad yan. It's because medyo mahal pa yung Rayvium. So ang daming nag-avail yan, and nabawi din nila yung pinambili nila. So ito yung effect ng Seperas Blessing. So meron kang Ruins Silence Resist na 1, then also basic damage 5 and crit 5. And also meron kang marireceive na daily nung pang recharge ng ating Seperas Ruins. So bali daily magkakaroon ka ng 1 hour and a half na oras sa ating Seperas Ruins, which is good thing, no? Para mas mapabilis yung pagfa-farm natin syempre ng Ruins coins and also ng Rayvium. Ayan, para mabawi natin yung pinambili natin nung pass. Ayan, so ayan, ito yung tawag dito, Ruins Silence, which is meron kang debuff, no, sa obtain. Kumbaga yung obtainable item is mababawasan or magiging negative 95% pag ikaw ay walang pass, which is pag normal ka lang na hindi ka bumili ng pass, no, 5% lang yung obtain rate mo. Pero pagka bumili ka ng pass, no, yung Ruins Curse na yon, which is 95% drop rate, no, na negative, is mawawala, no, pag ikaw ay nagkaroon ng pass. So
Sobrang bilis mag-farm ng ruins coins, no? Pag naka-battle pass ka o yung pass ng ruins, no? Ayan, so I think 100 to 150 daily yung lulot natin na Seperas Ruins coins, which is pwede nating ipamalit dito sa mga tier 2 items dito, no, sa shop, na I think mamamaximize natin yung at least 4, no, 4 pieces tier 2 items, no, dito sa ating ruins, Seperas Ruin shop, no. Ayan, so magandang to, no, para sa mga syempre hindi naman ganoon kalakas tumalpak sa game, no, yung mga middle players lang na hindi naman gaano kadami yung or hindi nila kayang mag recharge or tumalpak sa game para lang lumakas. So ito yung pagkakataon ng mga free to play players para makahabol lang kahit papaano, no, sa ibang players. So, ito yung halaga ng review ngayon. Dati, nung unang labas niya is 1,000 pa yung presyo niyan. Then, sumunod is 800 na ngayon, 200 diamonds na lang. So, sobrang bilis bumaba nung presyo ng ating review, no? Ayan, so sobrang dami kasing bot. I think yung mga bot ngayon is nilagyan din nila ng pass para lang dito sa review na to or sa Raven token. It's because yun nga naman, pag marami kang alts, no, na naka battle pass, so for example meron kang 10 alts, kahit tigi isang review lang yung malot nun, automatic meron ka kaagad na 10 pieces review token, Raven token. So kung nakapag accumulate nyo ng 10 pieces Raven or ng review token every 1 hour and a half, no, automatic meron kang 100 review or 100 Raven token daily sa 10 pirasong alts mo na naka-battle pa. So, doon pa lang bawing-bawi ka na. Ang presyo nga pala ng Raven token is $1.5. So, kung meron kang $100 a day, so 5,000 daily yung kikitain mo. So, ganoon lang naman siya kabilis. Kaya sobrang dami, no, na nagpa-farm dito. Yung iba, yung mga alts nila, lahat nilagyan nila ng battle pass. So, ito yung loob, no, ng Seperas Ruins Dungeon. And so, ayun, nakita nyo naman nandoon yung curse effect na negative 95% sa drop rate. So, that's all for today's video, guys. I think hanggang dito lang muna. Then, kita-kits sa susunod na video. And thank you for watching.